Alright guys, for this video, how to replace the radiator cap and the radiator PVC hose filler neck on the Nissan Murano. So ito yung parts guys. That's the parts. These are genuine parts. So yan guys, kung yan yung number. Yan yung number. Ito in order to guys. Ayan, part number. Ayan. Ayan. Saba. Ayan. Part numbers. Ayan guys. So, yan ang ating papalitan. Ito. Filler neck. Ito. Maliit lang yan guys, pero napakamahal. Ayan. Ayan yung radiator cap, genuine parts. Alright. So ito tinanggal ko na yung yung air duct ng kontang air cleaner. Yan. Alright. So yun, paalala lang kapag gagawin nyo ang mag-replace ng filler neck ng radiator o thermostat, wag agad bubuksan, palamigin ang engine bago nyo buksan ang radiator cap. Alright. Okay. So tinanggal ko na yon. Yun na yun guys. Alright. So ito pwede lang i-open. Okay, na, malamig na yung coolant, yung engine natin. Ayan. Alright, so napapansin nyo may mga talsik-talsik siya. Kasi nga ito, hindi siya na masyado na naka-hold. Pit-pit na yung goma. Although okay pa naman siya. Okay pa naman siya. Alright. So yun. So baling gagawin natin guys ay tatanggalin natin yung clamp dito, saka yung tanggalin muna yung 10 bolt dito. Merong hose clamp sa baba, dito sa baba guys. So ito guys yung sinasabi ko sa inyo, clamp. So bali dalawa dun sa dulo. Pero ito lang yung tatanggalin natin. Tsaka itong isang clamp dito. Alright. So, tanggalin natin ito. Ano pa siya? Kasi hindi mo pwedeng ito. Pag binuksan mo na ito guys, hindi mo na pwedeng balik. There we go. Ano yun o. Ano siya. Ito yung radiator cap natin. Yung unang radiator cap ko, ganito siya. Ayan, may nakalagay siya 137 kPa. Ito naman wala lang siya, sticker warning. Yan, advertisement, never open when hot. Yan, nissanmotor.com.ltd. So ito kasi wala nakalagay na ganito 137 kPa. Saka magkaiba ang goma. Ito sobrang lapad, ito hindi malapad. Saka ito may hindi siya dito,
Hindi siya plastic siya guys, oh. Plastic guys. Ayan. Yan siguro ang ano nila. Alright. Yan ang ano nila guys. Wala tayong magagawa. Alright. So yun. Guntingin na natin. Yun, pwede tayo gugunting. Ito na guys. Itong napakaliit na parts. Napakaliit na parts. Ayan, oh. Here we go. Alam niyo ba magkano to guys? 141 yata. Tapos yun 51 plus tax. So 200 I think 09 o 19. So yan ang papalitan natin mga idol. Napakaliit. So testing natin tong radiator cap nya. Mahigpit. Double lock siya. Mukhang maayos siya mga idol. Let's go. Ngayon natin, no? Ngayon natin syempre yung takip. May ano siya, may guide siya guys. Ayan. Syempre balik natin, mawala. Syempre tatanggalin natin to. Syempre tinanggal ko na yung clamp. Ito yung punta sa reservoir, yung sinatawag nila. At siyempre kuha tayo ng long nose pliers at flat screw. Alright guys, so tatanggalin na natin mga idol. So ito yung isubukan natin, o kaya ito. Yan, ibaba nyo lang. Ganyan yung kaya nyo damputin mga idol. Baka hindi nyo madampot. At syempre ito yung flat screw natin. Ito kasi guys, pinalitan ko na itong ano, nung pina-flashing ko tong radiator coolant noon sa Mr. Lube, pinalitan nila. So babalik natin yung dati guys. So hanapin ko yung clamp at babalik natin syempre, diba? Subutin natin. Nawagan natin maigi. Mas maganda kasi yung self adjustment. Ito kasi naka ano na to, tawag dito. Napakahirap ah. Sagad-sagad kasi ito idol eh. So walang tayo ng maliit na screw. Yung pinakamaliit. At i-hook na lang natin dito sa dulo para buhayin. May ano to guys, may coolant. Agad itong isa. Ayan. Ayan natin. Kasi nilagyan ko ng silicone to. Coolant. Alright. Kunti lang naman ng mga ano dito. Ayan. And then, saka natin ano ito, anong tawag dito? Pihitin. Yan.
Dahan-dahan lang. Yun. So, ito na. Ito na. Tapos, check natin yung loob niya. Alright. So, ayun. Nalinis natin. So, ibabalik muna natin tong clamp na to. Pansamantala. Kasi hindi ko mahanap yung tinanggal nila nung may tinago ko. Sige. Lalagay na natin to. Let's go. Unahin ko muna to. Alright. Then, salpak natin to. Ayan. So, dapat sakto lang ganyan, guys. Tapos, lagay na natin yung clamp. Alright. Ang clamp ay nandito sa baba. Taas natin. Oop. There we go. So, yun ang ano natin. Para makita nyo. Alright. Kailangan medyo flat siya. Hindi yung susobrahan, guys. Alright. Yung isa, sagad dito. May ano naman siya, guide. Okay, so ipitan na natin. Alright, guys. Ayan, so ipitan na igpit. Nailagay na natin yung clamp dito. Ayan. Yung hose clamp. Kailangan nyo lang pantay ang pagkalagay nyo, guys. Kasi pag tabing yan, magkakaroon ng leaks. So yun, meron guide dito. Yung hose stopper. So hanggang dyan lang talaga yan. So ipitan lang natin yung clamp. Ito guys, yung clamp. There we go. Yan. Hindi ko mahanap yung original na clamp nya. So ito muna gagamitin natin. Samantala. At hindi ito pansamantagal. Mga idol. So pag ganyan tumatama siya, guys, baliktarin natin siya. Yan. So pag ganyan ang gagawin natin para hindi tumama. Here we go. Ayan. Pangit kasi yung ganito, guys. Mas maganda yung self adjustment. Kung kusa siyang mahigpit, kusa siyang lumuluwag. Kasi pag nagbabibrate ganyan, kusa siyang mag-hold. Alright. So lagay na natin itong neck niya. Ayan. At syempre, sibutan na natin. Alright. Then wag muna natin lagay ito pansamantala. O ilagay natin, kaya lang ano natin, script natin yan syempre para wala siyang makapasok na habang ano natin.
Lagyan natin ng ano. Para hindi masira. Nasa shop yung mga gamit natin kasi. Alright, yan. Nilagyan natin ng coolant. There we go. Alright guys, so lalagyan natin ng coolant. So itong coolant natin, Infiniti, Nissan, Mazda, Mitsubishi. Ayan. So wala tayong radiator, ano, wait lang. Masama na natin. There we go. Uy, sobra. Alright, so yun, start na natin. Bawas guys. Lagyan yung ano natin, yung sauce. Dahil lang natin nabot na yung temperature. Nabot na yung fan. Hindi lang naman yung natanggal. Wala naman yan. Oh guys, ayan. Lagyan natin yung takip. So wala naman siyang bula. Parang narinig ko yung ayan. So lagyan mo lang siya.
siya at 208 yung ECT, engine coolant temperature. So 208 siya. Ayan. Bago siya mag-ikot yung fan, pero hindi siya yung fan, hindi siya hindi yung sobrang lakas, kunti lang ang ikot eh. Ayan, maliit na yun. Try natin. Ayan. O, diba? Dalawa sila. Check natin. May leak. Wala naman siyang leak. So, $199 mag-i-improve siya. Alright, yun lang guys. Magpalit ng radiator cap and the filler neck ng ating radiator. Alright, sana may natutunan kayo sa ating video mga idol. Maraming salamat. God bless.